Magandang gabi mga kapatid. Kumusta na po kayo? Kumusta po ang inyong pananampalataya kay Jesus Christ? Kumusta po ang sitwasyon ng buhay ninyo ngayon? Marami pong salamat dahil ang ating pong Diyos ay buhay. Ngayon pong gabi, pag-aaralan po natin mga kapatid, yung pong God's Divine Deliverance. Kailangan po natin ng deliverance, divine deliverance of God sa buhay po natin. Lalo na po sa panahon na ito na mayroon pong pandemic. Ang ating pong talata ay nasa Ezekiel chapter 14, beginning from verse 12 hanggang verse 23. Ezekiel chapter 14, beginning from verse 12 hanggang verse 23. Pero medyo mahaba po ang talata. Babasahin ko lamang po yung pinakabuod, ang verse 19 up to verse 20. Ang sabi po rito mga kapatid, "Or if I send a pestilence into that land and pour out my wrath upon it with blood to cut off from it man and beast." Verse 20, "Even if Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, declares the Lord God, they would deliver neither son nor daughter, they would deliver but their own lives by their righteousness." Tayo pong lahat ay imuko, tayo po manalangin. Minamahal namin Diyos, salamat po ngayong gabi sapagkat ikaw po ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Marami pong salamat sapagkat ikaw po ang Diyos na hindi po nagkukulang sa bawat sandali. Hindi po nagkukulang sa mga pangangailangan ng iyong mga anak. Pinaprovide niyo po ang aming pangangailangan, pinapagaling niyo po ang aming mga sakit karamdaman, pinapalakas niyo po ang aming pong panghihina, Panginoon, physically, spiritually. Salamat po sapagkat ikaw po ang Diyos ni Moses, ikaw po ang Diyos ni Abraham, ikaw po ang Diyos ni Jacob. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng sangkatauhan, ikaw po ang Diyos na creator ng lahat ng bagay. Salamat po ngayong gabi, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming po pag-aaral. Lord, we need deliverance, Lord, na galing sa iyo. Salamat po ngayong gabi, Panginoon, sa iyo po ang papurit luwalhati sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Magulo po ang daigdig. Sa ngayon po, marami po mga bansa ang naglalaban-laban, mga kapatid. Kabilang na po ang ating bansang Pilipinas. Hindi pa po natapos ang pandemic. Andito po tayo sa kalagitnaan ng pandemic, mga kapatid. Marami nagkasakit, marami na po ang namatay. Pero nakaamba na naman po ang kaguluhan sa buong daigdig. Sa kasalukuyan, kung kawir po kayo sa balita, nagkakaroon po ng tension ngayon ang Russia at ang Ukraine, mga kapatid. Nagkaroon din po ng tension ang US at ang Russia, ang Israel at ang Iran. Nagkaroon din po ng matinding tension ngayon, mga kapatid, ang China at ang Taiwan, ang Pilipinas at ang China. So, anytime po, pwede pong sumiklab ang digmaang pandaigdigan. Tayo po ay inabot sa ganitong panahon, mga kapatid. Blessed tayo sa kabilang banda sapagkat tayo po ay nasa katuparan po ng propesya. Now, paano na lang? Marami natanggal sa trabaho. Marami po ang nawalan ng anak buhay, mga kapatid. Marami po ang nagkasakit. Marami po ang namatayan. Paano na lang kung nagkagera pa? Anong klaseng paghihirap na po ang ating tatamasain? Ang tanong, makakaligtas pa kaya tayo, mga kapatid, sa ganitong pangyayari? Kaya pa ba natin mag-survive? Mga kapatid, kung tayo po ay naniniwala na may Diyos tayong sinasampalatayanan, kaya po natin mag-survive kahit pa po ano mangyari sa buong daigdig. Ating pag-aaralan ngayong umaga, ngayong gabi, mga kapatid, yung pong God's deliverance, God's divine deliverance to His children. Meron po tayong Diyos na kaya po tayong i-deliver, kaya po tayong iligtas, mga kapatid. Ang book of Ezekiel po, ang ibig sabihin ng Ezekiel, God strengthened. He strengthened Ezekiel, mga kapatid. Pinapalakas po ng Lord si Ezekiel. Ang si Ezekiel po ay part po yan ng major prophet. Naka-address po ang kanyang sulat sa buong nation of Israel. Sa panahon na ito, mga kapatid, ay kasama sila sa sinakop ng Babylonian Empire, mga kapatid, at mayroon pong digmaan sa kanila. Now, ito po ang sum up ng Diyos kay Ezekiel. Binanggit niya po rito ang 3 tao na mayroon pong integrity. 3 tao, kapatid, na mayroon pong good reputation, mayroong righteousness, faithful po sa paglilingkod kay Lord. Ang sabi po niya sa verse 12,
mga kapatid, kung atin po titignan, sabi niya sa verse 12, "And the word of the Lord came to me." Si Ezekiel po ang sumulat ito. Ano yung word of the Lord na dumating kay Ezekiel? This is the message of God about the deliverance. Ang sabi rito mga kapatid sa verse 13, "Son of man, when a land sins against me by acting faithlessly, and I stretch out my hand against it and break its supply of bread and send famine upon it and cut off from it men and beast." Nasabi rito mga kapatid, ang word of the Lord ay dumating kay Ezekiel. Ang sabi rito, "Anak ng tao, kapag ang aking lupain nagkasala laban sa akin," at ang sabi niya, "at sila ay hindi na mga faithful, aking iuunat ang aking mga kamay laban sa kanila." At ang sabi, "Puputulin ko ang supply ng pagkain, ang bread, magsisend ako ng famine sa lupain." Okay? At para putulin ang supply ng mga pagkain sa mga animals at saka sa mga tao. Verse 14, "Even if these three men," sino itong tatlong binanggit? Verse 14, "Noah, Daniel, Job, were in it." Kapag naroon sa lupain na yon, magsisend si Lord ng famine. Puputulin ng ika-cut off ng Lord yung supply ng pagkain, kapatid. Hindi siya magbibigay ng pagkain sa buong lupain. Magugutom ang mga animals, magugutom ang mga tao. Sabi rito, itong tatlong ito kung naroon, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver but their own lives by their righteousness, declares the Lord God. Ang sabi rito, kapag nandun ang tatlong ito, si Daniel, si Noah, si Job, hindi sila magugutom. Sila ay maililigtas, mga kapatid. Sa papanong paraan, because of their righteousness. Kapag mayroon palang matutuwid doon, may mga faithful pala doon sa lupain, kapatid, kahit magkakanagutom-gutom ang lupain, hindi pala sila magugutom. Si Lord ang magdi-deliver sa kanila. The Lord will deliver them by their own lives, by their righteousness, declares the Lord, sabi sa verse 14. Okay? Ang unang pong sinabi, gutom, mayroong famine, kakat off ang food nila, mga kapatid. Verse 15, "If I cause wild beasts to pass through the land, and they will ravage it," sabi rito, "and they ravage it, and it made desolate, so that no one may pass through because of the beast." Magpapadala sila ng mga mababangis na animal, kapatid. Lalapain ng lahat ng tao ron, walang matitira. Madidesolate ang land sa mga mababangis na hayop, sabi rito. So that no one may pass through because of the beast. Verse 16, "Even if these three men were in it, as I live, declares the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, they alone would be delivered, but the land would be desolate." Matindi ang favor ng Lord, kapatid, sa tatlo. Kapag nagpadala si Lord ng, ang una famine, yung pong famine, gutom. Kapag nagpadala si Lord ng gutom, ika-cut off ng Panginoon ang supply ng mga pagkain. Alam niyo, ang Lord po ang nagbibigay ng mga pagkain sa mga tao. Inaalaw po ng Lord na may supply tayo ng pagkain. Hindi nauubos sa mga pamilihan dahil sa palengke. But if the Lord will allow, kapatid, na putulin ang mga supply ng pagkain, magugutom ang lahat ng tao. Sabi, kung naroon si Noah, si Daniel, at si Job, hindi sila magugutom. Sila ay mabubuhay. Pangalawa, sabi ng Lord, kung magsisend ako ng mga wild beast, mga wild animals, at kakainin ng lahat ng tao, kung naroon na tatlong ito, sila lang ang maliligtas. Hindi sila malalapa. Okay? Verse 17, "Or if I bring a sword upon the land, and say, let a sword pass through the land, and cut off from it man and beast, though these three men," verse 18, "were in it, as I live, declares the Lord God, they would deliver neither sons nor daughters, but they alone would be delivered." Yung po, verse 16, 18, kapatid, ang tinutukoy dyan ay war, sword. Kasi sword po ang gamit nila dati, wala pong baril, kapatid. Hindi naman baril ang gamit sa Old Testament. Ang gamit po sa pagkikidigma ay sword. Kahit magkaroon ng wars, magkaroon po ng digmaan, kapatid, papatayin ang lahat ng tao. Pero kung nandun ang tatlong ito, si Daniel, si Job, at si Noah, sila lang po ang mabubuhay because of their righteousness. So, matindi po mga kapatid, ha? Gutom, famine, wild beast, wars. Kapag nandun ang tatlong ito ay sila lang ang mabubuhay. Matindi ang Panginoon, mga kapatid. May favor si Lord sa kanyang mga anak.
Verse 19, ano po sabi sa verse 19? Or if I send pestilence. O ito na po mga kapatid. Ang virus po ay part ng pestilence. Yan po ang virus kapatid. Part po ng pestilence yan. Or if I send pestilence into that land and pour out my wrath upon it with blood to cut off from it man and beast, even if Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, declares the Lord God, they would deliver neither sons nor daughter, they would deliver but their own lives by their righteousness. Matindi ito mga kapatid, no? Yung pong pagdating ng mga pestilences, katulad ng virus kapatid, that is the wrath of God. Ang sabi rito or if I send pestilence into the land and pour out my wrath upon it with blood. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ito pong pestilence na nangyari sa atin ngayon, ito pong coronavirus, that is the wrath of God. Ano reason? Sabi sa verse 12, ang mga tao hindi na naging faithful sa Diyos. Ang mga tao, mga kapatid, they were living in sin. Ang mga tao, mga kapatid, hindi na po mga matutuwid, hindi na po righteous. But if Daniel, Noah, and Job were in it, kapatid, kapag sila naroon, sila lamang po ang maliligtas. Kahit nga, sabi ko, kahit mga anak nila hindi maililigtas kapatid. Sila lang tatlo ang maliligtas. Sabi rito sa verse 20, even if Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, declares the Lord, they would deliver neither sons nor daughter, they would deliver but their own lives by their righteousness. So, hindi pala porkit matuwid ang tatay, kaya nang iligtas ang anak. Hindi pala porkit matuwid ang nanay, kaya nang iligtas ang anak, kapatid. Hindi po. Individual po ang katuwiran dapat natin, ang kabanalan natin in front of God. So, hindi porkit si tatay pastor, ang anak ay nagluluko, maliligtas na siya, hindi po. So, kailangan po makitaan po ng katuwiran, ng kabanalan, ang buong family, mga kapatid, para po kasama silang maililigtas ng ating Diyos sa panahon ng pandemic, sa panahon ng pestilence, sa panahon ng giyera, sa panahon ng tagutom, sa panahon na mayroong danger of sword, kapatid, dapat po makitaan ng righteousness so that the favor of God is in you. Dapat ang favor ng Panginoon ay nasa sa iyo, kapatid. Now, kung atin titignan mga kapatid, paano po dinideliver ng Panginoon ng kanyang mga anak? Ang sabi rito, sabi sa verse 12, mga kapatid, dinideliver ng Panginoon ang kanyang mga anak. Sabi rito, God's divine deliverance. God will deliver you from famine. Sabi sa verse 12 to 14, He will deliver the righteous men from famine. Noah, Job, and Daniel. So, hindi po basta-basta pag nagkaroon po ng tagutom, kapatid. Alam niyo po, itong pestilence na ito pong coronavirus, ang kasunod po nito, gutom Sa India, nabalitaan ko po nakarang araw mga kapatid, sa India, grabe na po, napakarami na po nagugutom sa India. Mabuti dito sa Pilipinas, nauso po yung tinatawag nilang community pantry. Kapatid, ang ibang mga Pilipino natin talagang walang-wala, pumipila doon sa community pantry. Malaking tulong po yun. Supply po rin ng Panginoon yun, mga kapatid. Nagamit yung ating pagiging giver as a Pilipino. Nakatulong tayo, mga kapatid. Pero ang hirap po, pag dumating sa panahon na lahat nangangailangan, wala na pong nagbibigay, mga kapatid. Ang hirap po. But, if you are righteous in the sight of God, kapatid, magkakaroon ka ng pabor mula kay Lord. Ang sabi rito, you will deliver from famine. God will deliver you from the famine. He will supply all your needs. He will supply your needs, kapatid. Sino ba si Noah, kapatid? Si Noah ay 40 days si Noah na nagpalutang-lutang sa bangka. Dineliver ng Panginoon si Noah. Advance pa lang, sinabi na ng Lord kay Noah ang mangyayari. Magkakaroon ng dilubyo, magkakaroon ng baha. Pinaipon na si Noah ng pagkain, kapatid. Nakaprepare si Noah. Si Daniel naman, mga kapatid, grabe, naabutan si Daniel ng gera ng Babylonian at saka ng Assyrian Empire. Naligtas si Daniel, kapatid. Si Job naman, kapatid, nagkasakit. No? Nawala lahat ang kanyang ari-arian, kapatid. Pati ang kanyang mga anak nagkandamatay. Pero iniwan ba ng Lord si Job? Hindi po. Si Job po ay iniligtas ng Panginoon. Kasama ang kanyang madaldal na asawa na iligtas din ng Panginoon. At alam nyo mga kapatid, yung kanyang mga anak na mga unrighteous children of Job, kasi nandun sa mga party-party, naglasingan sila mga kapatid, namatay silang lahat dun. Dumating ang unos, bumagsak ang bahay, namatay lahat ang anak ni Job. Pinalitan po ang lahat ng Diyos. Nagkaroon pa uli si Job ng 10 anak na sabi roon sobra ang kagandahan at ang
ang mga kapugihan ng kanyang mga anak. Pinilitan po ng Diyos. At yung pong blessing, kapatid, na doble pa po sa buhay ni Job. Now, sabi rito mga kapatid, tama yung sinabi ng Lord, kahit naroon ang kanyang mga anak, kung si Noah lang at si Daniel lang at si Job lang ang righteous, kapatid, ang mga anak hindi rin maililigtas ng Diyos. Totoo yan sa buhay ni Job. Ang mga anak niya po hindi po righteous, kapatid. Mga unrighteous children of Job, kapatid. So, kawawa po sila. Pangalawa, kapatid, God will deliver you from danger. Danger. Ano po ang danger na nabanggit dito, kapatid? Verse 15 and 16, okay, He will deliver the righteous man from danger of animal. No, nabanggit doon yung mga beast, mga animal. Kasi sa panahon na yung mga kapatid, hindi pa nasunog ang mga kahugubatan, hindi pa masyadong nagkaroon ng logging, marami pa mga animals, mga delikadong mga animals sa Old Testament. At sabi rito, kapatid, He will deliver you from danger. He will deliver the righteous man from danger of animals. Sabi rito, verse 15 and 16. He will deliver the righteous man in the land. No? Yung po mga righteous men in the land, i-deliver po ng Panginoon. Oo, mga kapatid. So, pangatlo, kung saan i-deliver ng Panginoon, verse 17 and 18, God will deliver you from war. Danger of war. Ang sabi rito, mga kapatid, He will deliver the righteous men from the sword. He will deliver the righteous men from death. That is in verse 18, kapatid. Hindi ka mamamatay sa digmaan. I-deliver ka ng Panginoon. Oo. Ikaw, ang pabor ng Lord ay nasa sa iyo, kapatid. Ang pabor ng Panginoon nasa sa iyo. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag kayong maalarma. You will, in the last days, no? So one of the signs of the coming of the Lord Jesus Christ, you will hear rumors of wars and rumors of wars. Sabi nga namin, kuntuhan kami nila, Pastor Derry, mga kapatid, ano kaya mga nangyayari sa mga utak nito, mga presidente nito sa bundaigdig? Hindi nilang manahimik at hindi nilang harapin ang pandemic at magtulungan. Bakit ngayon parang napasukan ng virus din yung mga utak nila at sila mismo nag-away-away, nag-aangkilan ng mga teritoryo. So that's the rumors of wars. You will hear wars and rumors of wars. Makakapakinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, mga kapatid. Pero sabi ni Jesus Christ, huwag kayong maalarma. Dapat mangyari ang lahat ng bagay na yan bago dumating ang wakas. So, kung mararanasan natin ang World War III, kapatid, you need the favor of God into your life. Kailangan mo ng pabor ng Panginoon sa buhay mo. Katulad kay Daniel, kay Job, at saka kay Noah. Nagkaroon ng pabor ang Diyos sa kanila. Ang Assyrian po, sinako po ang Israel, kapatid, ng mga Assyrian Empire at saka ng Babylonian Empire. Naingatan po ang buhay ni Daniel, kapatid. Mula kay King Darius. No? Mula kay King Darius, naingatan po ang buhay ni Daniel. Hinagi si Daniel, kapatid, sa mga leon na talaga pong mga leon na pinagutuman eh. Ang mga leon, kapatid, hindi na ibuka ang bibig nila. Hindi na nakain si Daniel. Naging kaibigan pa ni Daniel yung mga leon, yung sa lion's den. Kaya totoo ito eh. So, iniligtas si Daniel dun sa danger ng mga animals at iniligtas sila sa war. Si Daniel, kaya ang Diyos kapag nagsalita siya, kapatid, totoo. Kaya kanyang iligtas sa kapahamakan, kaya kanyang iligtas sa kamatayan, kaya kanyang iligtas, kapatid, sa sakit at karamdaman. So, God will deliver you from pestilence. That is in verse 19 to 20. Verse 17 to 18, He will deliver you from war, danger of war. Huwag kayo matakot. He will deliver the righteous man from the sword. He will deliver the righteous man from death, or from the danger of war. Verse 19 to 20, kapatid, ang sabi diyan, God will deliver you from pestilence. Ito na yun, mga kapatid. He will protect you from pestilence. He will save you from His wrath. Kasi ang pestilence, bunga po yan ng wrath of God. Bakit po dumating ang wrath of God? Because in verse 12, people in the land they were actually, sabi niyan, sila po ay nag-a-act na ng faithless, mga faithless na sila, kapatid. Sila yung mga wala ng pananampalataya. They were not faithful in the sight of God. Sila ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Therefore, the wrath of God ay dumating sa buhay nila. Yan po nangyari sa bansang Israel, mga kapatid. Pag ang bansang Israel po nagbabackslide, kapatid, at tumalikod sa Diyos, ang wrath of God po ay dumarating. Ang pestilence po dumarating. Ang gera po dumarating. Ang kagutuman po dumarating. But kapag ang child of God, ang Israel po ay nagrepent, nagbalik loob kay Lord, pinapaunlad po ng Diyos ang kanyang lupain, ang kanyang mga anak. So napakaganda po nito, mga kapatid. Now, ano po ang dapat nating gawin para po ang pabor ng Lord ay nasa atin? Ano po ang ating dapat gawin para ang pabor po ng Diyos ay nasa atin? Mga kapatid,
ating pong makikita dito sa theology of the text kung sino po si Lord. Now, ang sabi dyan, kapatid, sa verse 13, 15, 17, and 19, God is just. Because He is just, He is able to execute judgment in the land, and He will send famine, war, pestilence, wild animals because of their sins. That is in verse 13, 15, 17, and verse 19. Makikita natin dito kung sino si Lord. God is just. When we say just, He is able to execute judgment to those who are practicing unrighteousness, wickedness, kapatid. Those people who are practicing sin, lawlessness. Able ang Panginoon mag-execute ng judgment, mga kapatid. Kaya ano ang ating dapat gawin? You have to live in the land. You have to be righteous in the land. You have to be holy in the land. Ikaw ay maging banal, ikaw ay maging righteous, para ang pabor po ng Diyos ay nasa sayo. Ang hirap po, mga kapatid, na mamuhay ka sa kasalanan, tapos nandito po sa pandemic, mga kapatid, at anytime pwede kang tamaan ng COVID, anytime pwede kang mamatay. Yung kaibigan ko pong pastor, mga kapatid, na-detect po, nung nakaraang linggo lang namatay, na-detect po dito sa emergency po sa Pampalay na siya pala ay may COVID, positive. Hindi na siya pinauwi ng bahay, mga kapatid, doon na lang siya, at sa quarantine facilities kasi hindi naman siya malala. Yung pala, pagdating ng madaling araw, hindi na siya makahinga, mga kapatid. Nagulat na lang kami, minisis kami ng kanyang wife, patay na siya kinabukasan. Ang malungkot nun, ang kanyang kinakasama ay hindi niya po totoong asawa. Kasi yung kanyang kinakasama mayroon pong ibang asawa. Kaya, winawarningan namin ni Pastor Dong, pag nakikita kami, bro, magsisi ka sa Panginoon, bro, maging matuwid ka sa harapan ng Lord. So, hindi nagkulang ang Diyos sa kanya sa palaala, ginamit po kami ng ating Panginoon, mga kapatid. It is very hard for us to live in this pandemic world without having righteousness in our lives. So, dapat po talaga naka-ready tayo kasi ang ililigtas ng Panginoon, magkakaroon ng Diyos ng pabor dun sa mga Kristiyano, mga kapatid, na namumuhay sa katuwiran. Kaya, sa mga gumagawa po ng kalukuhan, sabi nga, tigil mo na. Kasi si Lord, magkakaroon ka ng pabor sa Panginoon. Kung may bisyo ka, naninigarilyo ka, umiinom ka, kumikindat-kindat ka pa sa iba, itigil mo na. Kasi si Lord, darating ang kanyang judgment. Bakit? God is just. Sabi sa number 1 po ng ating theology of the passage, God is just because He is just, He is able to execute judgment in the land. Okay? And will send famine. Ano yung kanyang judgment? Famine, war, pestilence, wild animals. Okay? Bakit kanyang isasend? Because of their sins. Verse 13, 15, 17, and 19. Number 2, God is the Savior. He is able to save the righteous man in the time of chaos. God is the Savior. He is the deliverer. Okay? He is able to deliver you from, or to save you, to deliver you. Okay? If you are righteous, okay, the Lord is able to deliver you from chaos. Kapatid, mayroon tayong Diyos na buhay, kaya kang i-deliver. Kung paano ang si Noah niligtas mula sa dilubyo ng baha, si Daniel niligtas mula sa wild beast, sa lion, at saka sa gera, niligtas si Daniel, kapatid. Si Job, iniligtas ng Panginoon mula sa kanyang mga pagsubok sa sakit at karamdaman. Dumating kay Job yung pestilence, nagkaroon siya ng pigsa mula ulo hanggang talampakan. Iniligtas ang Job na ito ng ating Panginoon. Pinatunayan ng Lord Binanggit niya uli kay Ezekiel. Ezekiel, ito yon. May gerang parating, sinakop na kayo ng Babylonia, ito yon. Okay? Kung ako ang Diyos nyo, kung kayo mamubuhay sa katuwiran, magiging faithful kayo kay Lord, bagamat dumarating ang ganito mga pangyayari, kaya ko kayong i-deliver. Mayroon pong divine deliverance, mga kapatid. Now, ang sabi diyan, mga kapatid, nowadays, the whole world are experiencing chaos from coronavirus, and the people are panicking everywhere. But you are a child of God, okay? But you, as child of God, you have to trust Him and give your life to Jesus. So, we are now living in this pandemic time, kapatid. Chaos na po ang daigdig natin ngayon. Grabe, kaguluhan, napakatindi na po ng kaguluhan at pwede pong magsiklab ng digmaan dito, mga kapatid.
Pero, huwag tayong mag-alala, magtiwala kay Lord sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay buhay. Kaya niyang iligtas si Noah, iniligtas na po si Daniel, iniligtas na si Job. Kaya niya pong gawin ito sa buhay natin. Nasabi dyan mga kapatid, in the last days, you have to live in righteousness for you to experience the divine deliverance of our Almighty God. For you to have the favor of God in your life. Ang sabi number 2 sa ating life application, in these last days, you have to live in righteousness. Mabuhay ka na merong katuwirang kapatid. And holiness, for you to experience the divine deliverance of our Almighty God. Nandyan po ang Diyos natin kapatid, hindi nagkukulang. Bibigyan ka niya ng divine deliverance. Deliverance from famine, from sicknesses and diseases, from pestilence, from wars, danger of anything, danger of animals, kapatid, wild beasts. Ikaw ay maliligtas, i-consider ng Lord if you are living in righteousness. Kapatid, meron pong kaligtasan ibibigay sa atin ng Lord. Meron pong divine deliverance. Na ang tanong, kumusta ang buhay mo bilang Kristiyano? Wala man tayong face-to-face, kapatid, kumusta buhay mo bilang Kristiyano? Hindi man kita napupuntahan ngayon sa inyong mga tahanan. Hindi man ko kayo nakukumusta ng iba. Pero kumusta ka? Kumusta ang buhay mo bilang isang Kristiyano? Kumusta ang katuwiran mo bilang isang Kristiyano? Pandemic na, nagbago ka ba? Di ba? Iniwanan mo na ba yung mga kasalanan? Ang bisyo ba, ang iyo bang bisyo ay isinuko mo na ba kay Lord? Yung iyong pag-iinom ng alak, okay, pag imbis na nasa gawain ng Panginoon, naglamyerda ka, okay, kumusta ang buhay mo? May pagbabago ba? Kapatid, you are in the pandemic time. You need the divine deliverance of God. At those who are living in righteousness, ang sabi ng Panginoon, maliwanag po sabi ng Bible, kapatid, those who are living in righteousness, sila lang po ang pwedeng iligtas ng Diyos natin. Sinabi sa verse 12, sinabi ng Panginoon, yung mga hindi faithful sa akin, yung mga gumagawa ng kasalanan, wala silang deliverance, kapatid. Pagdating ng famine, sila yung unang magugutom. Pagdating ng kamatayan, kapatid, sila yung unang malalagas. Pagdating ng giyera, sila yung unang tamaan ng bala, ng nuclear. Why? Kasi nga, they were living in sin. They were practicing unrighteousness. They were not faithful in the sight of God. But if you are faithful in the sight of God, kapatid, pag iniwan mo na yung mga kasalanan na yan, namuhay ka na sa katuwiran ng Panginoon, you will experience the divine deliverance of God. The favor of God is in you. The favor of God is in you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon sa gitna ng kagutuman, sa gitna ng famine. He will supply all your needs. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, kapatid, kapag ikaw ay nasa gera na. Ang proteksyon ng Panginoon ay nasa sayo. Napatunayan ba ng Diyos? Napatunayan ng Lord kay Daniel. Napatunayan ng Lord sa dilubyo, sa mga worldwide chaos na dilubyo na bumaha ang buong daigdig. Napatunayan ng Panginoon yan sa buhay ni Noah, kapatid. At sa buhay ni Job, na-experience ni Job ang matinding pagsubok, kapatid. Napatunayan po ng Diyos yan sa buhay ni Job. Why? He is a living God. Sa po'y buhay na Diyos, He is a just God. He is able to execute His judgment, His wrath to the people. Wrath of God yun yung famine, pestilences, wars, mga wrath of God yan. So, He is able to execute that because He is a just God. God is just, kapatid. But He is able to save His people from His wrath, from pestilences, from coronavirus. Able siya, kapatid. Ako po sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, napakarami ko na pong nakasalamuhang nag-positive. So, nung una, medyo nataranta ako, sabi ko, Diyos ko, na-positive yung aking kausap. So, nag-self-quarantine ako, mga kapatid. Of course, ginawa natin yung toob-toob, inom na mga vitamins. Pero dapat ang tiwala natin na kay Lord pa rin. Kahit anong inom mo pa ng mga vitamins, kakatulong siya, pero kung talagang walang protection sa iyong Panginoon, pwede ka lang kunin niya kung wala nang pakinabang dito sa daigdig. So mga kapatid, ang sabi rito, in the last days, you have to live in righteousness for you to experience the divine deliverance of our Almighty God. You have to live in righteousness. Pastor, hindi pa ako banal.
Yes, wala pong banal sa daigdig na ito. Pero, iba yung namuhay ka na sa kasalanan. Iba yung nagsisi ka sa kasalanan mo, kapatid. At nagpatuloy ka kay Jesus Christ. Iba yun. Mayroong divine protection si Lord. Mayroong divine deliverance. Mayroong favor ang Diyos sa iyo. Kahit ano pang dumating na pagsubok sa bundaigdig, ang pabor ng Lord ay nasa sa iyo. Kaya inaamon ko po ang mga nakikinig ngayong kapatid na may ginagawa pang kalokohan, may mga bisyo pa, isuko nyo na po ang buhay ninyo kay Jesus Christ. Isuko nyo na. In conclusion, mga kapatid, sabi rito, don't be afraid. Huwag ka matakot. Don't be dismayed. God is with you always. Kasama natin si Lord. Sa henerasyon ni Noah, iba ang henerasyon ni Noah, kapatid. Iba ang henerasyon ni Daniel. Iba ang henerasyon ni Job. Pero mapupunan niyo po, sa henerasyon ni Noah, nauna kasi si Noah, kapatid, nauna si Noah, sa henerasyon ni Noah, kapatid, sa generation ni Noah, andoon ang Diyos. Sa henerasyon ni Abraham, nandoon si Lord. Sa henerasyon ni Daniel, iba naman si Daniel, nahuli sa kay Noah. Sa henerasyon ni Daniel, kapatid, nandoon ang Diyos. Sa generation ni Job, nauna si Job kay Daniel, naroon ang Diyos, kapatid. Si Noah nauna kay Job, si Job nauna kay Daniel, iba-iba henerasyon ito, kapatid, iba-iba mga pangyayari, iba-ibang mga pestilences na dumating, iba-iba ang sitwasyon na dumating, pagsubok sa buhay. Si Lord, andun siya. Ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na si Noah, wala na si Job, wala na si Daniel, wala na yung mga alagad. Naroon na sila sa langit. Sa henerasyon natin ngayon, kapatid, the same, kasama natin si Lord. Kasama mo ang Diyos. There is a divine God who is able to deliver you, to give you a divine deliverance if you are living in righteousness. Totoo, wala pong banal sa atin, kapatid. Pero iba yung nagsisi at nagpatuloy kay Lord. Iba naman yung nagsisi, nagpatuloy sa pagkakasala. Iba yun. Wala pong deliverance na matatanggap. Ngayong gabi, pag-pray po natin kay Lord, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan, mga kapatid. Kung sino man po sa inyo may mga pagkukulang kay Lord, walang imposible kay Lord, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan, lapit po natin kay Lord ang ating buhay. Kasi anytime, kapatid, pwedeng kumatok ang kamatayan sa buhay natin. Anytime, pwede tayong humarap sa hukuman ni Kristo at anytime, pwede tayong kunin ng ating Panginoong Jesus. But if you have the favor of God, because you are living in righteousness, by the grace of God, you are living in righteousness, sa biyaya lamang ng Panginoon, kapatid, ikaw ay maililigtas. Tayo pong lahat ay mo ka, tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos, salamat po. Ikaw ang Diyos ni Noah. Sa henerasyon ni Noah, Panginoon, ikaw po ay nagligtas sa kanila. Sa henerasyon, Panginoon, ni Job, ikaw po ay naroon. Ikaw po ay nagligtas sa buhay ni Job. Sa henerasyon ni Daniel, Panginoon, ikaw po ay naroon. Ikaw po ay nagligtas sa buhay po ni Daniel. Lord, marami po salamat sa mensaheng ito, Panginoon. Ito po ay salita mo, Panginoon, na maging sa aming kapanahunan. Narito ka, Panginoon. Buhay kayo, Panginoon. Where in fact, ikaw po, Panginoon, nagsabi na ikaw po ang nagpapadala ng mga pestilences. Ikaw ang nag-allow, Lord. You allowed us, Lord, na ma-experience sa mga bagay na ito. But Lord, we thank you so much dahil ikaw rin po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng divine deliverance. Divine deliverance from war. Divine deliverance, Lord, from famine. Divine deliverance, Lord, from danger of animals. Divine deliverance from pestilence, sicknesses and diseases. And Lord, we thank you so much, Lord, for giving us this message. Continue to give us your divine protection and deliverance, Lord, sa lahat ng aming buong family, Panginoon, sa buong Zone 3, magmula Pampanga, Lord, hanggang dito sa San Jose del Monte, Bulacan, hanggang doon sa San Ildefonso, Panginoon, maging dito sa Santa Maria, sa Marilao, Panginoon, mga kapatiran po namin sa buong GCA, Lord. Lord, nawa po ay mabigyan mo kami ng divine deliverance. And Lord, patawarin mo kami sa amin po mga nagawang kasalanan laban sa iyo. Continue to forgive us, Lord. Continue to cleanse us by the precious blood, Lord, of your Son, the Lord Jesus Christ. Lord, we thank you so much, Lord, sa iyong banal na dugo, Panginoon, na nabuo sa bundok ng Kalbaryo. Salamat sa kalinisan, salamat sa kapatawaran, salamat, Panginoon, sa divine deliverance. At Lord, naniniwala kami, Panginoon, na kami po ay maililigtas mo sa pandemic na ito. Sa iyo po ang papurit luwalhati, sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. God bless you po.